So ito po ang latest update doon sa dalawang Ateneo players na nalunod. Ito yung hinihintay natin mula kay PSC Chairman Pato Gregorio. Kinall out niya itong si Coach Tab Baldwin. Ang sabi niya, "Where is Tab Baldwin? Why is he still not speaking up? This is beyond Ateneo. This is a national concern. Out of respect for the family and the Filipino people, he has to come forward. He has been here for 10 years. I don't understand why he can't understand our culture. Konting respeto at pakikipagkapwa naman." Tama. Ganyan dapat actually nung press ko nila kahapon. Yan ang hinihintay, I believe, nung marami sa mga nanonood. To have a stronger stand dito kay Tab Baldwin na in the end, kahit anong paikot-ikot mo dyan, responsibilidad niya eh. Siya yung head coach eh. Sa kanya pinagkatiwala nung nanay, nung pamilya, nung mga players, yung buhay nung anak nila, yung kinabukasan ng mga anak nila. And ako, tingin ko itong mga sabaler, yung mga training na yan na nangyayari halos taon-taon, 'di ba, choice ng coach 'yan eh. Desisyon ng head coach 'yan. 'Di ba, nagsimula 'yan nung pagpasok niya as head coach sa Ateneo. At kumbaga makikita natin ngayon yung mga video, lumalabas yung mga lumang players. Sinasabi nila na medyo masikreto yang team building na 'yan, yang military training na 'yan eh. And 'pag iniisip mo ngayon, to begin with, dapat hindi na nila ginawa eh. O tapos ngayon maraming lumalabas sa news na nagsasalita na yung LGU doon sa Aurora, nagsasalita na yung nag-rescue doon sa dalawang players. So makikita mo maraming pagkukulang on the part of the Ateneo basketball team pagdating sa safety ng mga bata. Okay? Una, hindi nakapag-coordinate doon sa mayor. Na dapat sana nabigyan sila ng advice kung ano yung dapat gawin. O merong mga poster pala doon, may mga billboards doon na nakalagay kung ano yung dapat na pag-iingat na gagawin. O tapos, pag inisip mo din, nagtitraining sila sa tubig, bakit walang mga life vest? Itong mga players, 'di ba? Walang mga safety na ganun na pwedeng isuot doon. Na alam naman natin delikado dahil anytime pwedeng lumakas yung alon at baka nga yung iba doon hindi pa marunong lumangoy. O pagkatapos nagsalita din yung yung mga nag-rescue dito sa dalawa. At may mga pagkukulang din doon sa part ng Ateneo basketball team na lumalabas doon sa buong proseso na yun nung pagsasalba doon sa dalawang player. Okay, una parang medyo late na din eh, natawag eh. Parang sinabi yata ng babae mga around 30 minutes, tapos tsaka pa lang sila natawagan, tsaka sila pumunta. Mga 30 minutes nang nawawala, parang ganun yung pagkakaintindi ko eh. O tapos, unang sinabi, isa lang yung nawawala, yung pala dalawa yung nawawala. Tapos maraming mga lapses pagdating sa safety ng mga players na hindi mai-ignore eh. Sinabi naman nila na once and for all, walang weights, kaya tigilan na natin yun ha. Kasi magmamarka din naman sa paa yun eh kung merong mga weights. Walang weights involved noon. It was a terrible, terrible accident dahil malaki yung wave. Walang may gusto niyan, walang gustong masawi yung dalawang player na yan. Pero this accident could have been avoided. Okay, in the first place, dapat wala sila doon. Dapat hindi sila nagte-training ng open water na delikado na pwede kang maaksidente ng gano'n, di ba? At marami pang lapses in between. So, definitely lumalabas yung kakulangan. Okay? And katulad ng sinabi ko kahapon, ang sa akin ang medyo isa pang concern ko is yung katahimikan nung Ateneo management as a whole, yung school, eh, na parang walang walang sense of urgency doon sa nangyayari. Sila ay nakikiramay doon sa pamilya nung dalawang namatay, pero hindi yun eh. We want internal investigation. We want to make sure na hindi nila dedepensahan o ikukuble o pagtatakpan itong si Tab Baldwin. At ang sabi ko nga sa post ko, anong oras na, anong petsa na? Bakit hindi pa nila isuspend itong si Tab Baldwin? Anong iniisip nila? Tingin ba nila kaya pa nilang isalba si Tab? Diba? What makes them think na it would be acceptable to have Tab Baldwin as the coach ng Ateneo sa mga susunod niyang season at laro? Di ba? Isipin mo kung sana isipin nila
yung nararamdaman ng mga alumni at ng mga estudyante sa sitwasyong ito. Wag nilang i-prioritize pa itong sila Tab Baldwin, di ba? Kumbaga i-drop na nila si Tab Baldwin. Wag na nila subukang depensahan dahil wala naman tayong kinalaman diyan eh. Choice naman ni Tab na dalhin yung mga players diyan sa Aurora. Eh choice naman nung kanyang basketball team, nung kanyang grupo, okay, na dalhin sila doon sa delikadong lugar na yon. So, wag mo nang depensahan, isuspend nyo na and paramdam nyo sa Ateneo students and alumni na nasa panig nyo kami. Nasa panig nila, nasa panig tayo nitong management ng Ateneo ngayon. Kaya hindi na tapos na ang era ng BBAB. Okay? BBAB yung tawag sa Blue Eagle Band of Brothers. It was a great run. Okay, nag-champion tayo. Very good. Kaso tapos na 'yon. Okay? It's time to move on sa bagong era na ng Ateneo basketball. At malungkot, pero 'yun ang consequences eh. 'Yun ang kailangang mangyari dito at the very least. Okay? So, yung sa politika naman, medyo nahaluan din ng politika. Ang abogado ng pamilya, yung sila Torion, yung sila Bondok, at pinapa-hold departure nila itong si Tab Baldwin. Okay, syempre choice ng pamilya 'yan at respetuhin natin. Bumisita si Senator Robin Padilla kagabi, bumisita si Senator Bam Aquino kanina. So nagkakaisa naman. Lahat ng kulay ng politika nagkakaisa dito to ask for justice para sa dalawang napakabatang player na ito na nawalan ng future. Eh, nakakapanghina, nakakainis, nakakagalit. Pero please, please sa aking school na Ateneo, kami ang kampihan nyo. 'Di ba? Drop Tab Baldwin. Wag nang madamay pa tayong lahat doon sa isang bagay na sila naman ang may kasalanan talaga at responsibilidad naman nila talaga. Okay? So, yun lang naman yung aking gustong sabihin. Tapos, of course, idagdag ko din pala, yung PSC, sila Chairman Pato Gregorio will give 250,000 each doon sa pamilya nung dalawang nasawing player. Okay, so yung iba, sinasabi bakit ang liit, dapat mas dagdagan pa. Pero naisip ko din naman, yung PSC kasi, yung pondo niyan, una, maliit ang pondo niyan. Pangalawa, para yan sa mga atletang Pilipino eh. 'Di ba? So, kulang na nga yung budget natin para sa mga atleta, 'di ba? So, I think 250 is good enough na tulong. Kasi marami pa namang tutulong diyan for sure eh. 'Di ba? For sure yung mga malalaking mga tao diyan will give support doon sa pamilya nung dalawang atleta as they should. Okay, as they should. So, yun po yung update po natin. Abangan pa natin kung ano ibang magiging balita. See you po sa next vlog.